parang pagod na sila sa pagte-tape. For him to come out like that, for you to come out like this, nagigising din sila eh. Uy, Yes po. may kasama pala ako dito. And unlike others, gaya ng mga walang mga kakilala na who undergo this procedure, na hindi nila alam yung differences between this surgery and that surgery, between this surgeon and that surgeon. A journey of courage, discipline, and transformation. Today's guest proves that becoming who you truly are is the real glow up. So welcome back again for our 4th episode of Transform with yours truly, Dr. Alvin Jorge. This is a space where we talk openly not only about patient journeys and real life experiences in their transformation, whether it be aesthetic, gender affirming, or just to achieve general wellness. So here we aim to educate, empower, and create conversations that truly matter. So, for today's episode, I'm very, very excited. So, ang guest natin ngayon is one of our inspiring top surgery patients who had been openly sharing his journeys and motivating many people within the trans community through his confidence, ang kanyang lifestyle, at most of all, yung authenticity that he has. No? Our guest is an IT analyst by profession. Pero I think he's more of a dedicated gym enthusiast. Mas kilala siya rito. Now, he continues to show this discipline, self-expression, and that this goes hand in hand. So without further ado, let's all welcome Kim Panike. Kim, Hello, Doc. maraming salamat sa pag-unlock mo sa amin and for joining us here in Transform. Thank you, Doc. Thank you sa pag-invite. Alam ko, sikat ka na. Kanya marami ka ng mga followers and marami ka na ring fans. And I think the reason for this is you give them inspiration. And I think the big difference here was that by sharing your experience, by sharing your journey, nakatulong ng malaki sa lahat ng mga sumusubaybay sa'yo, sa mga followers mo. So, but I'm sure marami silang nakikita sa'yo na mga post mo when you do your workout, how you keep yourself fit. Pero ang tanong ko, sino ba talaga si Kim? Bigyan mo naman kami ng konting background kung sino si Kim. Ay, Doc, simple lang naman. But breadwinner kasi ako before. Yung dedication ko na din in terms of improving myself every day. Kasi hindi naman bihira yung member ka ng LGBT community. It's Correct. like you need to prove something to others. It's like hindi lang dapat magaling ka sa hindi lang magaling ka sa gym or dapat may ibang aspect din na magaling ka like in terms of sa work, in terms of how you handle things and yung attitude, yung mga ganun. Parang like halimbawa sa mga ibang LGBT community, I think we experience the same naman like oo, trans man ako, but I can do things like this. Yung parang ganun, Doc. Kasi kapag simple, like cis male or cis woman ka, parang enough na sa kanila yun na maganda yung katawan or may itsura. Pero yung kapag sa amin kasi, what more can you bring on the table? Parang yun yung tumatak before sa isip namin. So parang for me, like sa academic, I really tried my best na I always have good grades para at least hindi burden sa nanay ko or sa family ko na kaya ako naging ganito kasi at least kahit trans man ako, at least I have good grades. I study hard until makapagtapos ganun. Oh, and I think dahil nga if you're trans person within yung environment, the community in general, tama yung sinasabi mo is asking more of what you can bring to the table kasi it's sort of a disadvantage na you're part of the trans community na parang you have more to prove than a regular person. Tama ba? Ganun ba yung mo sabihin? I think hindi ko i-justify for like disadvantage kasi parang that's gonna be like Doc lang. Parang magiging
challenge for us, parang gano'n. Oo. So, mas mapapatibay yung courage namin in terms of how we face those kind of people. I guess people can see sa mga social media posts mo na you work hard. I mean, you've Yes. undergone the surgery but you've maintained your fitness, you've worked out para maibigay yung best appearance that you can give, no? And that takes a lot of discipline, Yes, a lot of hard work, no? Hindi nakukuha ng magic Yes, lang. Kasi grade school pa lang, tingin ko na sa sarili ko is lalaki ako. Grade 1 pa lang ako, Dok. Grade 1. Imagine grade 1. Nililigawan na ako, Dok. Like, Oh my I mean, syempre, Ah. feeling mo lalaki ka. Pumipitas pa ako nung bulaklak ng lola ko. So, may rose dun yung lola ko sa garden niya. Kinukuha ko yun and then binigay ko dun sa nililigawan ko. Syempre, Grade 1 yes po. Syempre, bata pa lang, di ba, Dok? So, yeah. sabi ng teacher, Mm. Hindi nyo pa alam yung ginagawa nyo. Bata pa kayo, ganun. Oo. Pero sabi ko, hindi. Hinaharana ko pa nga, Dok. Oh my God. Pero ito, kasi there have been some contentions na ang preference, na gender preference is somehow affected by the environment. And some people would say na, siguro yung mga magulang niyan itinutulak na maging lalaki, na itinutulak maging babae. Were there external pressures na mas maglalaki ka? Wala naman, Dok. Pero yung sinabi nyo kanina, yes, may mga nagsasabi, lalo na sa nanay ko, na baka napapabayaan niya ako. Kasi siguro isa na din sa reason bakit I think of myself as a man. Kasi lumaki akong walang tatay. So, Okay. parang nandun, dala-dala ko ako yung magiging lalaki sa family namin. Kasi yung kapatid ko is a girl. And then, Okay. yung single mom yung nanay ko. Then, Oo. so, may mga ibang tao na nagsasabi na, bakit ganyan yung anak mo? Like, yung isip niya is, minsan, tinatanong niya ako, na may possibility pa ba na magbago ka? Ganon. So, may mga, parang gusto niya na maging girl ka pa rin, gano'n. yes po. So, ibig sabihin definitely walang pressure from your mom for you to be more of a male than a female. wala. Siguro na-affect lang ng mga ibang tao yung sa kanya. But, she really supports me naman. Wala naman akong ginagawang mali. And then, Oo. I study hard naman and then matataas yung grades ko. So, parang yun na yung ko sa kanya parang yun na yung kapalit na for Ano pa bang hihingi mo sa anak mo, di ba? yes po. I mean, ang ginagawa ko lang before, Doc, bahay, school, bahay, ganun lang. Definitely, no pressure from your mom na gusto niya ng anak na lalaki, kanya hindi ganon. Hindi naman po, Doc. Parang, lang, kung saan lang ako sasaya, parang susuportahan niya ako. Nung grade 1 ka lang, alam mo na lalaki ka na. Yes po. Okay. So talagang it was just a matter of time. Yes po. Like, kasi before, wala ding means of transition dito sa Philippines. Wala ding top surgery dito sa Philippines. I guess yung definition ng trans man, wala pa Yes, wala pa din during po. those times, hindi ba? Yes po. Even medicine, surgery is still evolving. When I started doing bottom surgery for trans women, yung sex change, yung SRS, walang libro eh. Walang libro na parang magturo sa amin kung paano gumawa nun. And it was really a challenge. No? So, I'm sure during that time, kasi wala pang term na trans man eh. Wala So, pa. anong iniisip mo nun? Lalaki What- ako, Doc. Ganun. Lalaki talaga. Lalaki. Until such time, of course, naging adult ka na, no? Yes. During the time that you decided to undergo surgery, tapos ka na sa pag-aaral, nagtatrabaho ka na. Yes po. Okay. And what made you finally decide, now is the time? Yes po. In terms of that, kasi, nahirapan na ako, Doc. Siguro yun yung mga common na experiences namin. Like, ang hirap. Kasi- Yan ang gusto kong malaman eh. Ano yung mga experiences mo that made it feel hard na meron ako nito, kailangan Yes pa-opera po. ko na? Una siguro sa workout. Kasi, Oh, I've been working out naman na for so long. Nag-start ako workout pre-transition pa. So, nalilimit yung movement and then in terms of chest workout. So, minsan kasi kapag mag-chest workout ka, kailangan mong
talagang i-stretch yung chest mo. Kaso lang pag stretch mo kasi yun, Makikita na. yes po, makikita sa Oo. damit mo or makikitang yung sa tape na naka-tape ka or binder ka. Okay. Mahirap siya. And then, yung susunod is yung pagta-travel. Yung Okay. preparation in terms of, siguro overall preparation na din. Mm. Like, inaabot ng minsan 1 hour and a half. Depende sa kung gaano kagaling mag-tape pa. Kasi before, iba-iba kasing binder din yung na-try ko. Like, yung traditional binding na yung bandage lang, Doc. And Oo. then, yung binder na yung sa supporter mismo, yung parang siyang tube. And then, Okay. yung last is yung tape. So, sa tape, dun talaga sobrang hirap kasi kailangan mong tama yung pagkaka-tape mo Oo. sa chest mo. Kung hindi, magiging visible siya sa shirt. Lalo na kapag hinahangin. So, may mga times na super frustrated na ako. Minsan, ginaganon ko na yung chest ko. Parang babalibag mo ng gano'n. Ayoko na nito. Parang gano'n. Like, sobrang hirap kasi Oo. may one time na nag-travel ako during tour namin. Natanggal yung tape. So, nasa labas kami nun. And then, van kami for mga mga destinations. Oo. So, ilang destination pa yung pupuntahan namin. Natanggal na agad yung tape ko kasi sobrang init and pawis. Anong So, ginawa mo? nahihirapan. So, nag-slouch na lang ako ng ganun, Dok. Tapos sinawakan ko yung shirt ko ng ganyan. So, para kapag hinangin, hindi siya mapapansin. Tapos, tinatry ko i-ganon yung tape. Like, pinipilit na dumikit pa din. So, super, dun yung time na yun, parang na na talaga ako na hindi ko na talaga kaya. Parang kada travel ko, ganito na lang yung magiging mangyayari. Like, And I actually just had consultations kanina for top surgery, and exactly yun din yung inaano nila. Parang pagod na sila sa pagte-tape. I mean, for us na mga sis, we never have those problems. And I mean, simple lang na paglalabas Yes. ka na maggagawa ka ng ganon na hindi nare-realize ng mga ibang tao na what you go through. yes po. And that's why I think a lot of our audience would more or less have the same concerns, Yes. no? Kanya that would make them really contemplate on having surgery, just like what you did, no? So, since you've decided na magpa-opera ka, were there any preparations for you before you finally had the surgery? May mga mental preparations ka ba? May physical, emotional, anong mga kinailangan mong gawin bago ka magpa-opera? Or talaga bang dinerecho mo lang, game na, ganun? May mga kinonsider din po ako doon. Like, especially financial. Syempre, hindi naman biro yung pagta-top surgery sa major surgery. But in terms of mental and emotional, super go na ako. Super ready na. As in, no hesitation, I will proceed with the procedure. Parang ganun. Oo. But, so, yung financially naman, kasi yung range ng surgery ko is hindi ko pa afford before. So, what happened was, sa sobrang frustrated ko, I consulted to a cheaper option. Mhm. But Okay. in terms of that, yung result kasi is hindi ko pa siya, hindi ko nakikita yung na-visualize yung same result ng gusto ko mangyari. So, medyo hesitant pa ako before. And then, someone introduced me to you. Then, Mhm. nakita ko yung result, malinis, and nagmamatch siya sa gusto kong mangyari sa chest ko. Oo. So, sabi, maghintay lang muna ako, mag-ipon muna. I mean, wala namang masama Okay. if maghihintay ka and then mag-iipon ka pa para ma-achieve mo yung amount ng surgery cost. So, yun yung ginawa ko, Dok. Parang, okay, i-set aside ko na muna itong frustration ko na matanggal. Oo. Then, mag-ipon na muna ako para at least sure ball na. At In least terms makuha of- mo yung gusto mo. Yes po. And then, hindi ako magkakaroon ng regrets in the future. Like, dapat pala nag-ipon na lang ako and then, Oo. kasi if minsan kasi yung decision natin kapag nagmamadali tayo, Lalo minsan, na kung visit ka na, ganyan, Yes po. na natatanggal na ganyan, gawin na natin, Yes let's po. go na, Opo. whatever.
'di ba? Opo. So, So, ayun po. Kaya and good thing that you have someone that was able to give you an advice. I mean, yes po. I hope yung naging advice naman sa'yo was something that you benefited from, and unlike others, gaya ng mga walang mga kakilala na who undergo this procedure, na hindi nila alam yung differences between this surgery and that surgery, between this surgeon and that surgeon. And I guess ito yung magandang platform na ginagawa natin, Yes. na we're able to tell your experiences and how we're able to make the decision, and kung ano naging journey mo Yes. until you finally had the surgery. I would like to put myself in the shoes of the patient, and I always think, ano ba ang gustong ma-achieve ng pasyente? Opo. And before the new techniques that I've developed, I was always going for the better result, no? And makuwento ko lang, no? Ang idea kasi ng common idea of trans men na magpapa-opera, the shorter the scar, the less scar, the better. Oo. So all the while I was trying to do, even yung mga candidates na ng double incision, I still try to do ng smaller incision, i-donut mastectomy ko, keyhole, para lang maiwasan ko Yes, may scar. yung long scar. Well, experience has taught me that hindi pala ganun yung case, no? I was able to do the surgery, but somehow there were cases wherein kinailangan pa ng touch-up procedure para makuha yung shape na. And that's why from then on, how can I improve naman yung double incision? And that came about having this procedure na eventually yun yung ginawa natin. Yes po, kasi yung ano ko po sa inyo, yung nagpa-consult po ako, 'di ba, Doc? Pinakita ko yung gusto kong, parang incision na mangyayari sa'kin, like I want it to be curved para Mhm. para if magkaroon ako ng muscle sa chest, Oo. medyo matatago ko lang siya underneath. And that was the main idea of the technique that I do, yung tinatawag kong Ironman top surgery. Para kung mahaba man ang scar mo, at least hindi ganun kapansin kasi it's just at the border of your chest muscle. And if you develop your chest muscle, Yes. 'di ba? And Maitatago natin. And I guess you're the perfect example of that kasi yung kaya sabi ko 50-50, I can do the surgery but you have to do your part yes po. in creating the best result. And you've done a great job. Yung workout really brought out the best of what that procedure can bring. So kudos to you. And I'm so happy nga na at least yung what I try to do, it becomes fruitful in the sense na So, nakikita yung outcome. yung outcome, as in, pag nakikita ko yung mga post mo sa social media, talagang tuwan-tuwa ako dun sa mga nakikita ko. Pero eto bago Yes po. of course, I don't know if it was still something new na technique na na when I did your surgery, but it was relatively new technique na I was introducing to patients. So, nagkaroon ka ba ng fear or concerns na baka mamaya ine-eksperimentuhan lang ako ni doc na ganito yung baka hindi naman lumabas dun sa sinasabi niya? Ay, hindi naman po, Doc, kasi yung during consultation naman, nag-drawing ka po kasi nun, 'di ba, sa chest ko, and then you mentioned naman na parang gagawin nating, medyo may para ma-achieve yung curve, para maiwasan din yung dog ear. Correct. Minention niyo yun before, eh. Tapos eto yung gagawin nating procedure. So, confident naman ako na since may reassurance from you, kaya nag-go lang naman ako. Well, I still do that. I still draw over the chest of patients kasi I want patients to have a mental picture of Yes po. more or less ano ang mga results na
ma-achieve nila if we do this procedure, if we Yes po. do that procedure, no? So, nung I proposed that, ano, did you think na, "Oh, ito tama ba ang suggestion na binibigay ko 'no?" So, I mean, as long sabi ko nga sa iyo notes, 'di ba, like, gusto ko daw kung ano, hindi connecting yung I mean, yung incision dito, then nag-agree naman kayo. Then, I mean, sabi niyo naman kaya in terms of sa chest ko. In fact, I hate, making continuous incision. Ayun Kasi nga po. I think if you make a continuous incision, nagkakaroon ng ano, ng balance between the left and the right, eh. Saka kahit halos magkadikit na, hindi ko pa rin pinagdudugtong. Kasi I feel that you'd be able to separate the left and the right, para parang feeling ko mas nababalance ko ng maganda, eh, Oo. by maintaining Tsaka that. mayroon kasi magkaka-cleavage kasi yan kapag I mean, maganda siya 'pag na-develop na yung chest mo, nagkaka-cleavage dito sa side. Makikita mo yung bump na 'pag gano'n. Yun. Kaya maganda siya in terms of 'pag na-develop na talaga yung chest. Actually, meron nga akong bagong ginagawa ngayon. So, yung fat, 'di ba may mga areas na merong fatty tissue gaya dito, very common 'yan. Opo. Dito, tapos dito, saka dito. So, before I actually do the surgery, nila-liposuction ko 'yun. And before, I used to throw out that fat and then gawan ko na. Now, I've learned a certain procedure in a body contouring procedure na liposuction with fat transfer, wherein yung fat na nilalipo nila, itina-transfer nila fat transfer nila sa chest muscle, sa pectoralis. Okay po. Para hindi masyadong flat yung Oo. It's unlike, there was a time that I used to leave a significant amount of fat. gano'n po yung ginawa niyo sa'kin, Doc, eh. Oo. So at least yun, maganda naman ang naging resulta. But somehow, there's a challenge on creating the shape. Yes po. So yung ginagawa ko ngayon, I can actually, yung fat na kinuha ko, I transfer it inside the muscle. Okay. So there's a good distribution of the fat. So parang ang muscle, lumalaki yung muscle. Hindi yung parang naglagay ka lang dito. So, so far, okay naman siya. I mean, I still try to improve the surgery, and I think those are one of the things that I can still improve with the surgery. So, ayan, ginawa natin yung operasyon. Tell us, nung naging experience mo in yung first few days after surgery. Kasi common question sa mga pasyente, Okay. Doc, paano ba yung healing? Masakit ba? O, ano bang na-experience mo? Yung surgery itself, hindi. Kasi tulog ka lang. Oo. And then Oo. after mo magising, medyo ano ka pa, eh, sa anesthesia. So, 'di ba po, Doc, diretso kami uwi since outpatient naman. Oo. Siguro first week na after surgery, yun yung pinaka-crucial kasi Oo. since naka-bandage ka kasi and then sobrang hindi mo magalaw yung arms mo. Aha. So, limited yung movement and then bawal ka matulog ng nakadapa or naka-side. Kailangan naka-incline lang. So, dun ako nahirapan kasi hindi ako sanay magtulog ng Naka-supine. yes, Oo. na ano lang talaga, nakaharap na Oo. tulog. So, may times na naiiyak ako kasi nga sumasakit na yung likod ko. So, ang ginawa namin nung nanay ko, sa kama ko, nilipat namin yung sofa sa tabi para if mangalay na yung likod ko, doon ako matutulog sa sofa nang nakaganon ako. Nakaupo. Wow. Yes, pinost ko Okay. nga po yung Doc sa TikTok. Oh. Like, kung paano yung position ko, yung siguro advantage if meron kayong recliner chair. Kasi at You can least, adjust. yes, Oo. makaka-adjust ka. So, if may recliner chair, parang mas better sana. So, pinost mo yun para makita nung mga followers mo yung Yes po. journey mo. Yes po. Kasi mahirap naman talaga, lalo na if wala ka ding kasama. Kailangan talaga Correct, mayroong correct. mag-aalaga kasi buti na lang supportive yung tita ko tsaka yung mama ko na Galing, galing. sila yung nag-alaga. Though hindi naman po sila nahihirapan sa akin, Doc, kasi ano naman, kaya ko naman tumayo mag-isa.
gamit yung paa ko. So so ang ginagawa ko yung paa ko inaano ko muna sa edge ng kama tapos tsaka Ah, ako gaganon. correct. Oh, yun. That's So, the right way. nakakatayo ako. Though yung iba sabi, nahihirapan din sila tumayo, kailangan pa ng assistant ng, kasama nila, like Oh, okay. bubuhatin talaga. No, it's actually true na may challenge yun yung first few days. Kaya the Yes reason po. why I asked you. And siguro yung paghiga nga, obviously you cannot lie on your chest or lying on the side na ano. But I think, I mean, looking back, I mean, for those who'll undergo the procedure, pwede naman matagilid ng konti para ma-relieve lang yung Opo. sakit sa likod. Pwede mo lagyan ng konting unan dito para maiba lang ng konti para yung mga muscles na ano na diyan, medyo konting galaw mo lang naman mag-iiba na rin yun. So, you can do that a little side to side na probably would have relieved it, no? Ang ano ko rin kasi, I mean, patients have not told me those things. Kaya sometimes hindi ko na iisip din. But probably those are one of the things that, I mean, patients will undergo. Pwede nilang gawin yun. Tagilid lang ng konti. Maiba lang ng Ah, konting position. Baka ma-relieve na rin sila. Tell me naman yung experience mo nung after ng first week, yung succeeding weeks to months. How was the recovery? yung ano kasi 'di ba after yung first week mahirap, then the following week, you advice na din na medyo i-move ko yung arms ko kasi baka ma-stuck yung mobility. Correct. So, Oo. yung minsan 'di ba nag-e-email ako sa inyo doc like, Mm. "Sure po ba kayo na kailangan ko talaga i-stretch ng gano'n?" Like, Oo. kasi sabi niyo po unti-untiin kong gaganunin. Natatakot ako baka yung incision matanggal Baka or bumuka. baka Oo, bumuka yun. po. Yun yung mostly concern din, like, Pero kamusta naman? okey naman po. Dapat talaga Ah, i-stretch niyo agad, like, kasi malu-lose talaga yung mobility if hindi talaga ma-stretch yung arm. yeah, kasi yung iba ayun ayaw gumalaw sa takot ba, sa Yes po. kaba. And the thing is, inoopera mo ito, ang tendency ng tissues mo magdikit-dikit, 'no? So ngayon, 'pag hindi mo ginagalaw 'yan, magkakaroon ka ngayon ng limitation on, range of motion. Kaya sabi ko, mag-start ka ng mag-ano, range of motion exercises. Hindi mo naman pupuwersahin kaagad ng todo, Yes po. oh. Kung ano lang kaya, but at least progressing ka hanggang sa ma maano mo na yung, extent ng, range of motion mo. Para hindi ka nagkakaroon ng limitation dito. And I guess you've done well, 'no? Apart from that, okey naman, wala namang Ah, wala naman doc. Siguro yung ano lang, in terms of ano ba, sa sugat, ah yung ah scabs, like hmm, mahirap kasi siya tanggalin. I uh-huh, think yung pumunta pa ako dito, kayo pa yung nagtanggal ng scabs, eh. oo, oo, Ayun lang yung kasi parang minsan natatakot din na baka magkasugat or lalong baka lumala true, yung, incision oo, 'pag tinanggal yung scab kasi mahirap siya tanggalin, eh. oo. Well, nakakatuwa ito kasi ito yung mga bagay na hindi gaano napapag-usapan. Ngayon nakukuwento mo na naiintindihan nila. Opo. Ito pala yung mga nangyayari na mga minor things but becomes a little bit of a concern. And true, ang scabs, technically, we just leave that on because if you prematurely remove Yes it, po. nagkakasugat, tama yung sinasabi mo. And usually, they will just slough off by itself. And by that time, pag nalaglag siya, meron ng skin na tumubo. But minsan nga, yung mga scabs, kahit na meron ng skin na na-develop, ah hindi rin siya kaagad natatanggal. So Oh, that's the time that I assist, we remove, and hindi naman namin tinatanggal lahat kung hindi pa ano, madaling matanggal pagka yung nabuo na yung skin, eh. Pero 'pag hindi pa, may difficulty, iiwan muna din namin. After nung surgery, kailan ka nag-start mag-workout? Kasi 'di ba, opo, naggi-gym. ikaw mahilig kang mag-gym. I'm Oh, sure medyo excited ka na. yes po. How early did you start, gym At or weights, ganyan? natakot kasi ako baka maano po doc, like yung common fear kapag top surgery is baka bumuka nga yung tahi. Oh, But,
ang ginawa ko kasi before ako mag-workout is nag-consult muna ako sa inyo. Like, super ano naman po kayo, responsive sa mga chat ko. Like, I mean, parang every single week nagme-message ako lalo na through email. So, super glad na sobrang responsive nung clinic. Okay. And then before ako mag-workout, I make sure lang na may go signal from you na pwede na. Yung advice mo is parang 6 months, pwede na ako mag-lightweight. Pwede na din ako mag-walking. So, ayun na muna yung ginawa ko, like super lightweight lang, 6 months. Okay. Then, 1 year na ako nag-proceed sa, yun na, kung progressive load na ng weights. Okay, good. So, after nun, apart from weights, exercise, I'm sure diet. Ano bang diet na ginawa mo after? Ano kasi, after surgery, wala talagang diet kasi syempre, mahirap din I mean, hindi ako ganun na strict pa sa diet. As in, nung last year lang talaga ako nag-strict. Para kasi nakita ko yung sarili ko, like, di ba after surgery, dapat super happy ka kasi yung wala ka ng chest. I mean, hindi na man chest ka na. But mayroon pa din sa isip ko na may improve ko pa ba to? Like, I mean, hindi pa ganun, hindi ko siya feel pa na parang chest talaga siya na gusto ko. So, sabi ko, kailangan ko atang gumawa pa ng ibang way. Like, kasi sobrang nag-gain talaga ako ng weight nun, Doc, eh. Like, Talaga? like, kain, I mean, as in, kain ng dessert, kain ng sweets. As in, hindi talaga straight. Nung nakita ko lang na nakapag-topless ako sa beach. I mean, yun yung first time kong mag-topless sa beach na kasama ko yung family ko. Kasi pangarap kong makapag-topless sa beach. Oh, yes. Tapos, nakita ko, sabi ko parang, ang taba ko, tapos yung chest ko parang hindi pa siya ganun ka-form talaga na yung gusto kong may shape. So, ang ginawa ko is, nag-calorie deficit ako nag-start ako July 2025. Dinocument ko yung journey na yun eh. And then, ayun na, strict lang sa calorie count lang talaga. As in, pero hindi ako strict sa yung mga macros po na kailangan etong grams ng protein yung kailangan kong intake. Yung total calories lang? Yung total calories lang talaga. Ilan ka per day? 1,800 po yung count nung sa akin. Depende kasi yun sa height and weight mo eh. Kinakalculate siya. So, yun yung minentain ko na kailangan pasok yung kada kinakain ko. Though nag-ano din ako, nag-ice cream ako minsan, nagdo-donut, pero basta pasok siya sa calorie ko. Okay. Hindi talaga siya strict kasi parang hindi ko kaya yung wala pa din akong medyo cheat na kinakain. I mean, you can manage with a certain amount of calories, but ang Yes, po. mo, hindi ka made-deprive dun sa mga masasarap Yes, po. na gusto mo. Yes po. Hindi naman ako sasali sa body competition na kailangan kong talagang strict na strict eh. Gusto ko lang talaga ng aesthetic na build and ma-shape yung yung chest ko. And from that time, how long did it take you with your calorie deficit diet to the weight that yung target weight mo? Na-notice ko na July 2025 ako nag-start. Na-notice ko yung changes na noong January. Nakita ko na umu-okay yung katawan ko and then nagiging confident na ako sa gym. Before kasi sa gym, mga midnight ako, I mean, minimake sure ko walang tao kapag nag-workout ako. Like, alam mo, mga 8 or 9, 10, mga ganun po ako nag-workout sa gabi. And then kapag morning naman, minimake sure ko mga 4 a.m. para at least walang tao. Kasi hindi talaga ako ganun ka-confident. Then yung January na, yung nakita ko na yung changes sa katawan ko, nakikita ko yung chest ko na nag-shape siya dito. And then nagkaka-cleavage nga dito eh. So, doon, naging confident na ako na sabi ko, kahit may mga tao, okay na yan. Kasi, I mean, ginagawa ko lang naman to para sa sarili ko eh. Like, Correct. wala namang kailangan i-compare. So, I'm sure, pagdating mo ng January, nag-weights ka ng ganun, lumalabas na yung mo. Yes po. Alay ko, mas lalo kang pinanood ngayon ng mga tao. Mas lalo ka napansin. Napansin po ako yung, paano ba? Yung yung nag-post ako ng, sinabi ko na being topless doesn't mean showing off to other people. Kasi lately po kasi Doc,
nagkaroon ako ng confident na parang 'di ba sa gym, mostly nung mga, cis male na nagta-topless talaga sila para lang makita yung transformation nung katawan nila. Like, nakikita yung cuts, yung gains. Mhm. So, ako bakit hindi I mean, hindi naman siguro bawal sa aming trans man na gano'n din yung gawin. So, nagkaroon ako ng confident na with the help of, fellow trans brothers na din na kailangan confident ka lang sa sarili mo. So, I Nice. started na maghubad dun sa gym. I Oh, mean, saglit lang naman like oo. to see my kasi pangarap din naman talaga yun Of ng course, trans yes. man na Oo. makapaghubad dun sa gym. So, ayun po nag-ano ko then pinost ko yun sa social media and then ang daming na-inspire like may mga iba na nangba-bash, may mga iba na na-inspire. Oo, hindi mo naman mapi-please yung lahat. Yes po, hindi naman Pero talaga. palagi ko ito lang masasabi ko, mas may cake ka pang magubad kaysa sa ibang lalaki. Tama Sa ba? sabi po ng iba, yes naman po. I mean, Oo. well, hindi ko na i-aano, siguro naman yes, kasi I'm proud na sa progress ko, like I mean, sa akin na it's a big challenge to develop muscles yes when po, you're, I mean, yung genes technically female ang setup. For you to convert that into something masculine yes po. takes a lot of work. Probably more work than a cis male. Yes po, No? pero sometimes na-invalidate siya Dok, eh. Like, may one time na may, ka-gym ako dun na parang, yung comment niya is parang disrespectful. So, feeling kasi nila if nagte-testosterone ang isang trans man, nakakapag-develop ng easy muscle. So, Ah, nag-post na naman ako ng other ano, ng video about that na we're not trying to compete with other cis male naman. Like, we're trying to compete with ourself and siyempre yung testosterone naman is, para lang ma-reach yung range ng male hormone. It's not exactly. it's not na Unlike other males na yes po. nagpapa-inject sila to shoot up their testosterone Yes level. po. Ang tingin kasi nila is parang, kapag nagte-testosterone ka is steroids na yun. But Oo. for us, trans man, it's not. Humahabol pa nga lang kayo Yes dun sa po. minimum, hindi Yes ba? po. So, yeah, to me that's the the challenge. I mean, you may be injecting testosterone, but Yes. tell me someone. I mean, I'm sure a lot of trans men, lahat sila nagte-testosterone, but ilan yung nakikita mo talagang nakaka-build ng muscle? Yes po. Ano talaga, hard work talaga and Oo, discipline talaga sa food. talagang may sinusunod silang disiplina sa diet, sa exercise, sa weights, etc. para maabot yun. Na, I'm sure you've done all of that kasi nga, I mean, it shows. It shows. Gaya nga niyan, you've done your work, starting June, get to the following year, 6 months after, nakita mo yung improvement. Ano naging impact sa'yo? Yung sa, well, I guess, confidence, I mean, interaction with people, no? And I mean, your general well-being. Anong naging effect nung naging Yung changes? pag-build po ng muscle daw. Oo. And I in mean, terms of having the surgery and eventually getting to the shape that you want. sa surgery, super happy kasi I mean, hindi na siya hassle for me in terms of preparing, like kung maglalabas ako for small errands or Naalala mong binding, yes po, taping, oo. or kapag may biglaang ano Ah. ba, may biglaang lakad or biglaang friends na dadalaw, "Ay wait, kailangan ko ba mag-prepare?" Parang bigyan mo muna ako ng ilang oras kasi kailangan pa mag-tape and all. But now, parang super easy na lang, like, I mean, 10 minutes puwede na mag-prepare kahit kapag madalian, eh. Like, hubad lang then ano Aha, lang ng aha. t-shirt, super, masaya. Then I can wear, yung mga clothes na hindi ko na nasusuot before like compression shirt, Oo, white oo. shirt, sando. So, and then siyempre into fashion din kasi ako, Dok. So, na Sarap magbihis siguro pagka yes, gano'n sobrang sarap magbihis Oo. kasi nakakapag-sando ako. Like, parang yung gusto kong like halimbawa summer outfit, sando and, jorts lang. Yun lang and then yun na magki-kits ka na and then super wala ng hassle-hassle na
nakikita ba yung tape ko like that. Oo. Hindi ka na Wala ka ng fear. hindi ka na mag-overthink na Oo. makikita yung chest kapag hinangin, mga gano'n. So, super naging confident na ako in terms of wearing stuff I want, like wearing clothes I want in terms of sa fashion industry. Kasi mahilig talaga ako mag-outfit. Oh, naku, baka makakuha ka na ng model ng mga outfitters diyan, ako manager nito, okey. Encouragement na din sa surroundings ko na parang 'wag mo silang pansinin or don't compare yourself to others. Dun na-boost din yung confident ko na, I mean, siyempre 'wag na nating ano ba, sugarcoat. Ang Oh. mahal-mahal ng gastos ko dito, ba't ko itatago? True, 'Di ba true. po? Like, ayun yung sabi sa'kin ng isa kong friend, like, Oo, "Bro, ano, ang laki ng ginastos mo diyan tapos ikakahiya mo yan, dapat maging oo. proud ka." So, Hindi, I mean, saka the purpose of having it done is to do yes all po. these things. Tapos hindi mo gagawin dahil pinipigilan ka ng mga ibang Yes tao. po. Eh, Kaya 'di ba? kaya sabi ko na lang, bahala na kung anong isipin nila basta I'm doing this for myself. Oo. So, super ano talaga, naging confident ako, like, So, nung ginawa mo yun, ano naging response na I mean, you started posting it in social media. yes Ano po. naging response nila nung nakita na ikaw? Yung recently lang ako nag-out talaga sa social media, Doc. Like, Oo. ang ginagawa ko kasi is hindi ko dini-disclose na trans man ako. I mean, I used to blend in lang Oh. like, kasi nakakasira ng peace of mind siyempre lalo na in terms of mga judgment ng ibang tao. Oo, oo. So, then I decided to come out kasi yung siguro encouragement na din ng mga trans. Lalo na idol ko din kasi yung isang trans man na sumali sa HYROX. Mhm. I saw yung picture niya na naka-topless siya sa HYROX. Sabi ko sobrang amazing kasi pangarap ko din 'yan. Like, Oo, gusto oo. ko kapag magko-compete ako or what, makakapag-topless ako. Like halimbawa sa Spartan, yun talaga yung number one pangarap ko na makapag-topless ako 'pag Oh, magsasali ako sa competition. So, 'di ba nakikita lang natin is trans woman. So, yung iba wala pang idea what trans man is. Like, oo, oo. hindi nila alam. Kaya yung minsan may mga nagtatanong, "Ano ba yung trans man? Ano ba Oo. yung" ah, minsan naguguluhan pa sila, "Babae po kayo?" Like, Oo, oo. so walang idea kasi hindi naman kami maingay sa social media. May nag-comment nga sa'kin na parang, "You don't have a D." Gano'n. Oo. Tapos sinabi ko sa kanya, "I don't need that to be a man. Just keep it to yourself." Sabi ko na lang. Oh, Kasi ano sagot niya? wala pero ang dami nagla-like nung comment ko na yun. Oo. Ta's yung iba, ini-ignore ko na lang po. Like, bakit kailangan yun yung panangga niyo for trans man like us na kailangan may gano'ng Eh, siguro nagsa-star-gaping sila na hindi nila makuha yung katawan mo, yun nga daw po, 'di like ba? parang ewan ko ba Gano'n yun, eh, parang mainggit. Gano'n na yun, best description. hinahayaan ko na lang po kasi it's not worth the energy naman. So, Oo. peace of mind Saka na lang din. well, by coming out, definitely you kind of expect these kinds of responses, but nonsense, eh. Yes po. I don't think you need to even Paano pa po yung ibang exert effort. influencer na mas mataas yung followers kaysa sa'kin, grabe yung I'm sure marami rin sila ng yes po. gano'n. Kaya But yun na lang din, hayaan na lang. but knowing ano, na may mga nagbati sa'yo na okey, bashers ka, Yes po. would you say na you still made the right decision of coming out? I think yes po, kasi ang dami pa ding mga na-amaze like, madami akong, nakakausap na trans man din like, "Bro, trans man din ako like, baka paano mo nagawa yung ganyan, ganito?" Like, natutulungan ko sila na start and paano sila mag-start sa fitness journey din nila, yung mga gano'n. Kasi minsan nahihiya din sila, eh, like katulad ko sa gym 'di ba, nahihiya din ako before. Parang na siguro na-imagine mo yung sarili mo sa lugar nila. Yes po. Tsaka kailangan always humble lang tayo. I guess, there are more people who support you than those who bash. Yes po, and then coming out parang hindi na siya mahirap sa'kin kasi before parang naiinis ako kapag ina-out ako na hindi ko naman kakilala. Ngayon,
parang ano na ako, open na ako sa mga katulad nitong sa sinalihan ko po na group sa competition na sasalihan ko, like sinabihan ko na yung leader na trans man po ako, ganyan. Oh. So, wala naman, like, okey, parang hindi naman kaya masaya ako kasi parang, okey, walang judgment, so okey. Gano'n. Okay naman Okey, pala. okey naman po pala. So, yun lang, na-amaze lang din sila sa journey kapag nakikita yung, profile ko, parang, "Wow, ano, idol ka namin," parang gano'n, "Ang galing." Like, super confident ka, yung mga gano'n. Pero Nakakatuwa. hindi nila alam, hindi naman talaga ako gano'n ka-confident. I mean, may mga ano pa din ako na worries, gano'n, pero ano But pa it's din. that it's I think it's taking that first step in being out in the open that, ano ba, is there this feeling ng liberating na nag-out ka? Yes bro, parang ano, like, I can post yung mga facts about Oo, sa'min, like so yung mga misconception, oo, parang wala nang pumipigil sa'yo na ano, 'di ba? Parang yes po, parang, maju-judge ako nito. Parang nasa isip ko na lang, okey lang kahit ma-judge ako, wala naman akong ginagawang masama. exactly. So, ang ginagawa ko naman is sinasabi ko lang naman kung ano yung na-experience ko and then kung ano yung totoo, mga gano'n. Eh, siyempre may mga tao pa din talaga na Ay, naku, sabi ko, huwag mo "Bakit ng ganito?" pag-aksayan ng panahon yung mga 'yan. Kaya yung iba, ano na lang, ignore na lang talaga kasi ayokong ma-stress daw, kaya dapat fresh lang tayo. Oo, huwag kang magpapa-affect dun, kailangan cool ka lang, Yes po. relax lang, humble lang, and ayun, continue what you're doing. I mean, from my point of view, you're helping a lot of people. Just be who you are. So, ayun yung ginagawa ko do. So, post na ng post na lang. So, that's liberating, right? Yes po. No, kanya at least, I mean, wala nang titigil sa'yo. Wala na Kung anong gusto din. mo, parang hindi mo na iisipin kung ano yung isipin ng iba, basta kung anong trip mo. Yes po, Ah, out na ako, trans man nga ako. for you to come out like this, parang nagigising din sila, eh. Uy, Yes po, may kasama pala ako dito. opo. May same journey pala, same ano, situation as me, eh. So, meron pala akong lugar na puwede kong ano. Yes po, may mga nagme-message na na-inspire sila. May mga iba na hindi naman trans man pero na nagme-message sa'kin na, na-inspire sila sa fitness journey. Nakakatuwa, parang full circle ano, una sinabi mo sa kanya na-inspire ako sa'yo. Yes po. So nung nag-open ka may nagsabi siya, may na-inspire ka. Yes po. So parang ano, nakakatuwa, 'di ba? Opo. Masaya kasi nakaka-inspire ng ibang tao and then natutulungan mo sila in terms if may mga question in regards of top surgery and transition journey. Oo, At least may awareness sila and may mga tips in terms of experiences kasi iba-iba naman yung experiences kada true, tao. true, So, oo. So yung, parang because of that 'no, you have now become a sort of a public figure in the community. yes po. And somehow you've established a platform Yes po. na to represent. How do you use this platform to inspire others in the community? Yung iba po kasi in terms of siguro mga common questions and yung um, mga doubts nila. In terms of sa gano'n gumagawa kami ng, video, we post video para magkaroon ng awareness yung mga tao na nagtatanong. But in terms of paano ba, sa Ah, top oo, surgery and transition, oo. ang number one kasi na ina-advice namin is do a consultation, either, transition or top surgery. Kasi, I mean, we're not that, knowledgeable talaga in Mhm. terms of sa mga questions nila medically. So, we really advise them to do a consultation with a doctor. Oo. So, yun yung lagi namin I mean, yun yung most common na answer namin na do a consultation with the doctor para at least alam nyo yung mga question medically is masasagot nila talaga. So it's not only for top surgery per se, but even for yung hormone, Yes your po. hormones, gender affirming hormone treatment.
you have to be guided by a Yes. professional, at least starting from the baseline para at least guided ka na properly. Opo. Kasi health din yun eh. Health Yes, din. sobrang risky din kasi. And then, yung question is, if kailangan ba magpa-top surgery ng naka-transition na or pwede mag-top surgery ng kahit hindi naka-transition? So, may mga ganong question din. Mhm. But we advise na either way, pwede ka naman mag-top surgery ng kahit na hindi ka naka-transition. Mhm. And being a trans man naman doesn't mean na kailangan masculine ka eh. Like, I mean, Correct. kailangan Mhm. mababa yung boses mo, may bigote ka. Oo. It's how you represent yourself. Like, it's how you think of yourself. If lalaki yung tingin mo sa sarili mo, then you're a trans man. Oo. Oo. So, yun kasi yung ibang parang na may misconception din ng mga tao. Like, pag trans man ako, kailangan maskulado ako, kailangan mababa yung boses ko, kailangan super lalaking lalaki ka. Like, Correct. but you don't have to be, you don't have to go under HRT. Oo. So, it depends talaga sa tao. Ako kasi, gusto ko talaga, manly ako. Like, Oo. in terms of physical din. Oo. Oo. Kaya, yun yung ata yung mga ibang na, tatanong. As the surgeon, no, if we look at the guidelines ng World Professional Association of Transgender Health, they sort of expect the patient to be undergoing some form of hormone therapy. But as the word implies, guidelines, you don't have to follow it that strictly. It helps guide you to the management, but it's not exactly followed. And I've had patients who do not want to have hormone therapy, but they would want to have the surgery, and vice versa. No, Yes, sir. to me, I don't make it a requirement na mag-hormone ka prior to surgery. Kasi nga, some have concerns to the effects of yung hormones to the body. Some naman, may kanya-kanyang rason eh. No? Yes po. But at the end of the day, it's not going to be a hindrance for you to have surgery because just as ang natin, fluid ng ating no? Sometimes they want to have the chest removed, but they consider themselves as non-binary. Meron akong mga pasyente na magpapatanggal ng chest, Yes po. pero hindi na ibabalik yung areola. Iba-iba talaga po yung Iba-iba. And hindi naman talaga ako ganun kasikat, Doc. Like, I just wanna share yung experiences na hindi na searchable sa internet. Like, yung best advice lang siguro is be true to yourself na lang siguro. And then, yes, I think yes. malalaman mo naman yun if you want to proceed with that procedure or not. Eh. Kasi, I mean, hindi siya basta-basta. Hindi din siya, I mean, may mga risk. Mhm. But I think kailangan mong prepared ka sa lahat ng aspect like mga emotional, mental, Yeah, very and important. syempre financially. So, Aha. I think yun nga yung kanina, wag nating madaliin if may best option naman tayong nakita. Okay. Kasi yung iba sa sobrang like me, sa sobrang frustrated ko, I really wanted to go with the cheaper option. Kasi gusto ko na talaga siya matanggal eh. But hindi ko nakita na may best way pala for doing the top surgery na mamimit yung gustong-gusto kong result. Yung ideal result. So, ng opo. we try to understand what the patient wants. Kaya kanina nagkonsulta ako ng pasyente, ano ang concern mo at ano ang goal mo? Opo. So yun, siya, no? Mukha siyang trans man, but then, ang preferred pronoun niya doon sa chart na namin is her. So, parang challenge din minsan. Kaya minsan hindi ko alam kung paano ko i-address ang pasyente. But we just have to be open to each other. Naintindihan ko na ano ka, gusto mo nang pa-opera, pero nilagay mo dito, gano'n. Ano bang, mo? So, just as,
We also try to understand ang point of view ng patient. And to me, that's the best way for us to help the patient as well. Yes po. No? So, yun. Now, being the para bang a representative, no, of the community, for those patients who may be contemplating on having to transition, no, planning to have surgery, ano ang best advice na maibibigay mo being someone who's undergone the journey? So, in terms of that one, siguro be patient lang. Mag-ipon and then mag-consult talaga. Consult para ma-visualize nyo sa doctor nyo yung goal nyo. Mhm. Then, afterwards, dun na. I mean, kasi yung natanggal na yung bandage, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako ganun na, wow. I mean, hindi ako naman napaiyak like, na ano ko doc. Like, sabi ko, ay, ganito na ba yung chest ko? Like, masaya ako kasi natanggal siya. I mean, hindi na siya burden sa. Pero yung itsura ba, minsan, I used to, lagi ako natingin sa salamin. Like, okay ba yung chest ko, ma? Gumaganon ako. Okay na ba siya? Gumaganda na ba? Like, ganun yung lagi kong ginagawa. So, I mean, hindi ako ganun na super na amazed pa until na habang tumatagal pala, doon mo makikita yung result ng surgery. Like, ang galing kasi nagiging lang siya, parang sabi nga nung ibang comment sa parang siyang lang daw, contour sa, yes po, parang nagiging lang siya, nagiging mas nadidefine daw yung chest kasi nga may lining na ganun. Okay. So, ayun po daw. Actually, ako yung pinapasaya mo pagka naririnig ko yung mga comment na ganyan kasi, I mean, my ultimate goal really is to create that kind of result. If my patient is happy with the result, it makes me more happy. Basically, dito sa Transform, our basic goal is to create a safe, informed, and a compassionate space where stories are heard, identities are respected, and medical information is shared responsibly. So this podcast actually exists to remind everyone that transition is not just about transformation. No? It's about truth, dignity, and care. And gaya naman, something to take home, no? Naalala ko ang iyong sinabi kanina na yung taking your shirt off doesn't mean it that you're showing off. Yes. Exactly. Okay. So with that, maraming salamat sa ating guest for today, Kim. Thank you really for sharing a lot, and I think I mean the details that you've shared have really given a better picture for patients who would be planning to undergo the same journey as you did. So thank you, and hopefully you continue to inspire others, no? And I'm sure, I'm sure you're going to inspire others in this yung technically revelation that you did, because now it has opened more eyes in the community. So to everyone, thank you for tuning in to Transform. Stay connected for new stories and insights from experts and members of the trans community. So with that, maraming salamat, Kim. Thank you very much.